Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng shoppinas.com. Easy, secure, happy shopping! Magandang umaga Pilipinas! Welcome back po sa Panahon TV. Patuloy nga sa pag-unlad ang ating bansa pero hindi maikakailang may mga sektor na dapat pa ring pagtuunan ng pansin. Tampok sa ating balitang astronomiya ang panukalang pagbuo ng Space Agency sa Pilipinas. Para sa detalye makakasama natin ang estudyante mula sa Rizal Technological University na si Jero Hiastro. Go ahead, Jero! Thank you, Miss Des, at magandang umaga sa iyo at sa ating mga taga-subaybay. Over the weekend nga ay siguradong na-miss nyo ang mga balitang pang-astronomiya at dahil Astro Monday ngayon, isang good news ang aking ibabahagi sa inyo. Para sa mga astronomers at mga scientists dito sa Pilipinas, magandang balita po dahil noong August 24 ay nagkaroon ng hearing ang Committee on Science and Technology na pinamunuan nga ni Senator Bam Aquino at nabanggit sa nasabing hearing ang pagkakaroon ng Space Agency at sariling satellite ng Pilipinas. Maraming komento ang nagkalat sa social media at ang mga netizens nga ay may kani-kaniyang reaksyon tungkol dito. Pero ano nga ba ang benefits o pakinabang ang makukuha natin kung magkakaroon tayo ng sarili nating space agency? Ayon kay Mr. John Christian Lequiron na isang alumnus ng RTU at isa ring astronomer, ang pagkakaroon ng sariling space agency ng Pilipinas ay isang breakthrough. Dahil dito, hindi na natin kinakailangan pang humingi ng pabor sa ibang bansa na magpadala ng satellite sa outer space. At kung tayo naman ay magkakaroon ng sariling satellite, mapapadali ang proseso ng weather forecasting at hindi na natin kailangan pang humingi ng pahintulot na gamitin ang data ng satellite ng Japan. Kung maisusulong man ang batas na ito, malaki din ang maitutulong ng pagkakaroon ng sarili nating satellite sa disaster preparedness dahil magkakaroon ng concrete mapping ang gobyerno ng mga flood-prone areas at patuloy nga nila itong mamomonitor. Talagang ang magsisilbing giant leap ng science and technology ang pagkakaroon ng space agency dito sa bansa dahil marami ang mga scientists na mahihikayat na ipamalas ang kanilang galing pagdating sa teknolohiya. At yan ang latest na balitang pangkalawakan. Para sa Panahon TV, ako si Jero Hiastro. Magandang umaga. Salamat, Jero. Aabangan nga natin ang pag-usad ng panukalang yan. At eto, astronomical data pa rin tayo. Moonrise natin, pagsapit po yan ng 2:42 ng umaga. Moonset naman natin, 46 minutes makalipas ang alas 3 ng hapon. At para naman sa mga selenophiles o moon lovers, sa inyong pagtingala sa kalangitan mamayang gabi, masisilayan ninyo ang isang tinatawag na waning crescent moon. Sa ganitong phase, less than half ng buwan ang nakatatanggap ng liwanag mula sa araw. Tinatawag ding old moon ang ganitong phase at ang buwan ay kadalasang nakikita sa silangan bago ang sunrise. Sa puntong ito, alamin naman natin yung epekto niyan sa ating mga tides. Courtesy of NAMRIA, inaasahan natin along Manila Bay pagsapit ng 6:57 ng umaga, posible yung high tide sa 1.22 meters. Ganap na mga 3:38 ng hapon, inaasahan naman natin yung low tide, posible naman yan sa 0.07 meters. At sa puntong ito, check naman natin yung update sa mga pangunahing dams na ating binabantayan dito sa Luzon. So kabilang po sa mga yan ang Angat, Pantabangan Dam at itong Magat Dam. Sa pinakahuling datos nga mula sa Pag-asa, nagkaroon pa rin ng pagbaba ng level ng tubig sa Magat Dam na matatagpuan sa Isabela. Umabot po yan sa 0.13 meters. Sa Angat Dam naman sa Bulacan at pati na rin sa Pantabangan Dam sa Nueva Ecija, naging positibo yung mga epekto ng pag-ulan kung saan sa bahagi ng Pantabangan Dam umakyat ng 0.24 meters. Sa Angat Dam naman sa Bulacan, umabot yan sa 0.19 meters nitong mga nakalipas na oras. Magbabalik pa ang Panahon TV matapos ng isang paalala.
Bye!